Puro kaltas tayo. Tanghali nga talaga. Ganda oh, rustic ah. Parang mapa ng ano to ah. Ayan. Ay, maaraw ngayon ha. It's a sunny day. Anong oras na? 9 o'clock. Ay, grabe. Kauwi lang natin. O, ayan na, ito. Sabi ko kay Jomar, wag na munang tawag dito, wag na munang ipopolyurethane. Ganito na lang muna. Sanding sealer pa lang po ito, pero ang ganda na ano. Sanding sealer pa lang yan. Kasi sabay-sabay na para hindi na inuulit. At ako, sabi ko nga sa inyo mga ka-farmer, labor ang mabigat. Sabi ko, paano kaya natin mabibilisan ng ang trabaho, di ba? Paano mapapabilis? Kung kailangan ng gamit o ano bang kailangan natin para mas mabilis po sana ang magawa, mas marami ang magawa. Di ba? Mahirap eh. Tinitingnan ko, depression mo ang isang bangko ng, let's say, sabihin mo ng magkano, kung ilang araw pong ginagawa, that is, di ba, sa labor baka talo pa tayo. Kaya kailangan natin pag-aralan yan. Kailangan natin maging, yung iba ayoko naman pong gawin kasi pakyawan eh. Yung ibang mga furniture ang ginagawa nila, o ito gawin mo, ito yan, bahala ka kung ano, let's say yan 1.5 o 2,000, assemblein mo yan, tapusin mo. Sa mga karpentero karamihan ganon. Tapos yung mga nagliliha data, magkano lang binibigay, sabi ni Papa Yam ha, mga alam niya kasi yan eh, dahil nagkarpentero siya eh. Pero sabi ko ayoko naman, dahil baka makawawa naman yung mga tao. Magkumpare. Puro kaltas tayo. Oh, tuloy tayo sa construction habang mainit. Andiyan ata si Rizal, mukhang kompleto sila. Rizal. Sinong kasama mo? Si Kongkong absent? Muyata daw na ayod ako. Aro, talagang mas matimbang talaga nga naman ang ayuda. Tapos meron akong napanood na sabi ko na eh, effective yung ano eh, possible talaga yung gagawa ka ng isang kwarto tapos yung init iipunin mo doon. So eto gagawin natin na ganon. Tapos ang bubong pala, ang ginagawa nila, yung bubong po ipit na ano, kumbaga saradong sarado yung kwarto. Tapos mayroon pa silang mga insulation na linalagay. Tama nga. Tapos gagamitin mo yung init ng araw. Tapos ang ginagawa nila, yung bubong is solar kin ang tawag eh. Napanood ko lang kahapon. Sabi ko, oh tama yung idea ko ah. Tama nga. Kasi sabi ko ang init nung ano eh. So ang ano lang dyan, kailangan polycarbonate. Transparent po yung bubong para nakakapasok po yung init, mas maganda. Tapos may maliit na fan, solar fan pa nga yung nilalagay nila na para mag circulate yung init sa loob. Tapos yung kahoy nakasalansa na may space, may spacer. Kunyari, ilagay mo yung isang slab dyan, lalagyan mo ng mga sticker. Yan, sticker ang tawag nila eh, patong mo uli. So meron siyang daluyan ng hangin. So ganon, mas mabilis po tayo makakapagtuyo ng kahoy kasi talagang kailangan tuyo ang kahoy. Yan ang mga kailangan po natin magamit. Kaya nga sabi ko, wala pa naman dito sa Arayat na nag-kikindry. Babayad mo din yan eh. Yung mga nagpo-furniture sa Guagua, Betis, meron po kasing kindrayan doon na nagbabayad ka para lang ipakindry. Minsan matagal pa. Ginagamit naman nila kusot yata yung pampainit. Gamitin natin ang araw. So kailangan lang natin. So siguro kung ito pagka napuno pa,
Pwede tayong tayo siguro doon pa kung somewhere doon sa mga open space natin na ano na kung talagang magtuloy-tuloy po ito, kasi ang kailangan natin is yung ikot ng materyales na may mahuhugot ka pagka ano dire-diretso. Yun nga lang, talagang kailangan ng pera. Invest ka sa kahoy talaga Medyo challenging pero I like it. Kailangan ng diskarte. So yun ang gagawin natin. Ito, ibububungan natin ng polycarbonate and then try natin na balutan ng para hindi makatakas yung init. Tingnan natin kung ano ang pwede. Tataas ng konti yan. Taas na lang yung bubong siguro doon. Gagano na lang natin yung bubong para diretso na. Nel, gumagawa ng cabinet yan. Balikan natin, tuloy ang trabaho natin dito. Bumalik si Kongkong, ayan card lang daw pala binigay. Ayun, dumating dito 9 o'clock. Nakangiti, kumakamot ng ulo. Ay nako. Kong, ba't akala nyo may perang bibigay? Sinabi sa inyo na ba't ala? Hirap kasi ang gobyernong puro ayuda ang alam may ibigay no? Walang programa, puro ayuda. Kaya yung tamad lalong naging tamad. Yung saging may tulos na. Tulusan mo yung saging natin. Kailangan mo ba ng tulong dito? Wala si Dexter. Mamaya pagdating ni Dex, kasi kailangan natin yung kahit walang yun, kung mabigat na, malaki yung mga puno malalaki ng puno. Sayang, malalaki pa naman din ang bunga. Ha? Bibili naman ata si Dexter. Ayan. So ito, pagka na nito, maluwag-luwag na tayo dito. Ito ang kailangan pag-isipan ng maigi. Kailangan ng engineering department dito. Tatanggalin natin tong this one will go away. Talagang kailangan yan. Go away yan. Maluwag naman. Kaya. Kasi ang plano ko, kasi ang arrangement po ng kahoy, pagka pinatayo mo, nakahiga lang, pero may mga spacer, hindi na pinapasandal. So pagpapaanuhin mo sila, higa-higa pag pero may siguro mga less than an inch, 1/2 to basta may hingahan lang po yung both sides ng kahoy. Ayun,
ano po, nakahiga lang sila. And then yun nga, yung init ng araw ang gagamitin natin. Matagal ko nang iniisip na gano'n. Yun lang yung nakita ko na design. Polycarbonate yung bubong niya, tapos kulong na kulong, at may insulation pa nga. Tapos ginamitan ng blue na kulay blue daw na ano na yero. Parang may reason kung bakit blue. So ayun, baka hanggang dito tayo. Ito yung ano ng mangga. Baka hanggang dito tayo, hasagad tayo dito. Tapos tagyan na lang natin ang hagdan para pumantay. Hindi sila naka-level. Le-level natin yun doon, kalahati. Half nakataas ng konti para mahabol naman na to. Tapos kulong na kulong. Kaya naman siguro yung mga hanggang 10 feet na mga slab. Yun, patong-patong natin. Siguro sa gitna may daanan lang. Ina-imagine ko na tapos yung pintuan kailangan saradong-sarado at wide open siya. Pagka inano mo, pwedeng sliding, pero ang problema natin kailangan saradong-sarado. Yung talagang pag nilak mo mahigpit siya. So yun, gagamitin natin ang init ng araw. Sa ibang bansa, yung mga design, may tinatawag pa silang winter Tayo, mainit po palagi ang panahon halos 'di ba? So kagaya ngayon, sumisikat po yung araw. Mainit din po 'yan, nakapagbigay din ng init. Or pwede tayong gumamit ng heater. May heater atang nabibili. So yun yung mga options natin. Pero ngayon, yun nga, kailangan ko po ng, baka hindi lang po isa ang ang patuyuan natin ng kahoy Baka makagawa pa tayo ng isa pang banda doon sa taas na medyo mas malaki. Kung kakaririn talaga natin at always available ang kahoy, kailangan natin ng ganon. Kasi hindi naman po ganun kabilis magtuyo. So aabutin daw ng 1 to 2 months kung depende, kasi nasa malamig na lugar yung ating yung napanood ko na nagsabing 1 to 2 months. Pero baka dito tingnan natin, meron naman pong pang test ng moisture so yun ang kailangan natin pag-aralan pa. Malalaman natin yan pagka nagawa na talaga yan. So kailangan yan, kailangan yan po ang problema namin ngayon. Ito yung kahoy, yan ang problema namin. Kailangan namin makaikot, lalo na yung mga lamesa, yung mga slab na kung air dry lang po daw, inaabot ng taon talaga, 1 taon ganon. Pag air dry lang, nakasandal lang, talagang matagal. So kailangan natin na mabilisin yung proseso talaga. Ito nga sabi ko, yung gumawa uli kami ng bagong paa ng lamesa ni ka-farmer Leo Flores. Sabi ko wag natin yan sa susunod na lang, talagang hindi matutuyo. Sariwa kasi yung una nilang ginawa. Gawa ulit tayo ng bago. Ito tuyo na to. Nadampot nila sariwa, alanganin yan. Yan, pinagtulungan na po nila dalawa. Tapos ito, experiment po ito, ginagawa ni Papa Yam. Ito ay may upuan po ito na may armrest. So sandalan niya, ayan ganyan. Kaya lang, siyempre ito po ay titingnan natin yung price nito, kasi talagang sabi ko nga, hindi lang po kahoy ang iniisip natin, yung labor mabigat po yung labor. Sabihin mo ng, diba, magkano everyday sa isang bago mabuo. Pagdating nga doon sabi ko kay Jomar, paano kaya natin mapapilis yung, tinitingnan ko yung halos isang table, half day ginagawa para lang mapakinis. Tagal. Ang tagal. Isang dalawa pa sila dyan. Tapos polyurethane, maabot din po ng 1.8 na ngayon. Sabi ko ayusin na muna ito na to. Kinabit na ni John yan. Kailangan talaga may nagpupush na Ayan. Bakit? Pag nag-spray ka natatamaan yun lang.
Dapat pala, bago kinabit. Ba't di mo sinabi? Hindi po na. Ano pa, talaga na. Ako kasi, ang inaano ko lang, mapabilis yung trabaho natin at ito, ano na po ito. Ayan, kagaya kanina sabi ko, pipinturahan pa. Ano pa yan? Ano pa lang po ito? Sanding sealer pa lang, pero ang ganda na. Ayan. Computer table. Wala pa po yung ano, wala pang finish yan. Pero napakaganda na ano. Solid. Wala na kayong kaba-kaba na magbe-bend or what. Oh, so yung may mga anak dyan na may nagko-computer, baka gusto nyo magpagawa ng ganyan. Ang ganda. Solid. Dalawa yan. Ayun pa isa. Ito naman yung upuan. Ayun. Papasok dito. Ganda din yan. Nalagyan natin yung mga paa niyan dahil bakal. Actually mas matrabaho po ang bakal. Mabusisi kasi may A&B pa. May welding putol welding, assemble. Parang mas mabilis gawin pag kahoy ano. Kaysa bakal ano? Mabusisi ang bakal. Ha? Dun. Nakakapagpuno tayo ng ano ngayon. Nakakapagpuno tayo ng battery. At good news. Eto, nag-search ako ng updated rate, buying rate ng Pelco 1 sa net metering. 6.6 na, hindi na 4. Ay, salamat naman. So, good news to. Sabi ko nga kay Brother Gian, tol ka ako, nagtaas na pala ng kuha din ang bili ang Pelco sa net metering. So, more than half. So half, sabihin mo ng half na lang, 50%, malaking bagay. Kasi kung kumukonsumo tayo ng 35 kilowatt a day na nakukuha pa sa grid, so kailangan na lang natin ng mga 70 to 80 kasi kailangan may excess pa rin naman pagka maganda ang panahon. More than pa nga siguro. So yung upgrade na gagawin namin, sa tingin ko, one battery and one yung konting panel sa likod, enough na yon para makapagpa zero kahit magdagdag po ako ng isa pang aircon sa loob, yung pang ano natin centralized, ano na yan, zero pa din. So yun naman ang inaano ko, gusto kong i-push yung isang battery and isang yung additional, kasi talagang kung ito lang, makakatipid pa rin ng mga 10,000 siguro, 9 to 10,000, magiging 10,000 na yung matitipid pag net metering na. Kasi ang tansya ko, kaya natin mag-export ng 40 to 50 kilowatt, mga ganon. Pag maganda ang panahon pag maganda ang panahon. So more or less mga 8 to 10 ang matitipid sa net metering, and then kung makakapagdagdag pa ng isang battery plus yung additional, zero na yan. Ang ganda na. Konting kembot pa. Hindi na. Ito may armrest. Ang ganda na ito. No. Kakaltasan pa ng papatong dito. No. May armrest. Nakita na naman ni Papa Yang yan. Maganda. Para sa alasit niya. Labas mo. Lalagyan niya ba ng kutsyon to? Yeah. Lalagyan ng kutsyon daw? May design? Nagsusukat siya ng kutsyon ka? Siguro. Tapos may ano ata? May brace nga. Ha? May arm. May center table yun ko eh. Ayun. May pares na center table. O yun nga gusto kong gawin. Sample niya yan. Oo. Yung center table nito, yung makapal lang. Yan po na. Parang pares niya yan. Oo. Ganda. May TV sa harap. May amros pa yan. Oo. Ganda. Baka may mine na. Mag-mine na. Agad-agad mag-mine. Ayan. May mag-mine na. Nabubulol ako. Ay, anong oras na? 11:30. Farmer yan.
Sabi ko, bebe, nang mamamalengke ako. Wag na, may mga ano pa doon. Sabi niya, may mga, para makatipid naman tayo, may mga saret pang mga pinamili mong mga tirang manok. Sabi ko, okay, para naman yung freezer ka kung maano. So ayun, sabi ko, mag-i-schedule kami ng every one day of in a week na mag-ano kami ng Bopis Day. Para naman yung mga extrang laman loob ng baboy magamit naman natin. So ayun, para makatipid din tayo. Kailangan natin mapaikot yung sabi ko nga kay bebe, paikutin natin yung kita natin dito sa lechon house tsaka sa furniture kung meron man. Makaikot tayo doon lang. Kasi wala naman lang tayong gaanong labor na iniisip dahil nasasagot naman na po nito kahit papano. So okay na tayo. Tapos yung lechon naman nasasagot naman po ng yung mga sa lechon house sa lechon house naman po. So medyo malaking ginhawa na po sa akin. At ayun lang, ngayon talagang may gastos dahil nagpapagawa po tayo. Tapos yun nga, hindi pa nakakagulong itong ating shop. Unti-unti pa, so may gastos pa rin. Tapos yung mga power tool, syempre may mga extra din. Tapos yung kahoy, kailangan pa natin mag-invest sa kahoy na patuyuin. Isa pa yun. So hindi pa nakakaikot talaga. Pero makakarating din tayo, awa tulong ng Panginoon. So ayan na. Mamayang hapon daw uulan na naman. Pero ang ganda nito kasi ito sa isang sulok nyo lang ilalagay. Kunyari nakadikit sa pader. Ito nakadikit siya sa pader. Tapos yung upuan na ipapasok. Tapos pagka kakain, kunyari mag-asawa, ganyan lang. Condominium, pwede siya. Mga condo o medyo maliit lang po yung space. Ayan shoot yan. Shoot na shoot po ito dito. Ipapasok mo lang na gano'n. Tapos pagkakain kayo, upo na, di ba? Ang ganda. Actually ito pinagawa lang, nag-send lang po yung nagpagawa nito ng ganyan, pwede pa akong magpagawa ng ganyan. Ano na to, ipunasan na lang po ito, medyo nalikabukan lang nung nagana. Okay na yan. Tapos si Ate Sol sabi maganda daw sana ito kung ipapa-powder coat kay kuya, kaya lang nakakahiya naman mang-istorbo. Kasi ang puro ginagawa po nila ate, puro oven lang. Di ko alam kung meron siyang available na powder doon. Kasi ayaw niya namang pinupush ko din siyang mag ganon parang ayaw niya. Gusto niya oven lang ang ayaw niya ng siguro kasi siyempre, di ba? Marami din pong asikasuhin, parang business na talaga na at least ito nga wala siyang binabayarang mga kung ano-ano dyan, gumagawa lang na oven, pa post lang. Pero maganda din sana yun. Ayan, uminit na naman at kanina lumakas na naman po ang ulan, bumuhos. Tanghali nga talaga. Ganda rustic parang mapa ng to ayan. So ito yung ating mga tatapos to ngayon kung ipo-polyurethane na ganda para ito mailabas na rin natin. Tapos ayun, ito pala sasabay dyan yung bench, kung maipapalabasan na natin doon kasama sa kanya yan ang natin kay ate mo. Ay, init Hindi naman rin natutuwa at tumaas ang presyo ng ating buying rate ng telco. Ayan. Bawal ipasok ang tsinelas. Wow, putik din naman
Ayan ako, dagtano ka na yun. Mahugan. Yung ginagawa ni Junjun dito ako nag-aabang eh. Ano to? May ano daw yan? May kutsyon? Hindi ko alam kayo pa kayo. Ano bang ano nito? May sandalan dito. Sandalan. Armrest. Oo. Ayan yung armrest niya. Ah, wow. Ang galing ah. Armrest. Tulong pa ng konti ito. Oo. Sabot pa lang haba. Hindi ba masyadong mababa? Malunggay pandesal. Ito yung top. Dala ng panahon na naman oh. Baka bukas maulan. Yan po yung forecast at Biyernes. Sabado medyo maulan din ata. O ano na ba tayo? Bubuhos na. Kung maggagawa na ng tulos yan na ano sa mga saging natin kasi mahangin na po oh. Baka magdapaan yung ating mga saging, sayang. Malalaki pa naman yung bunga nun. Kaya kahit pa paano lagyan natin ng protection. Kapag nagawa na yung poste, nakakapag-process na tayo. Tapos sa bubong na bago tayo mag-flooring. Tapos ito, sabihin kay Papa Yam, isara niya na ng mataas para yung room na gagawin natin dyan ay saradong-sarado din. Makakapagpatuyo tayo ng kahoy. Sama ng pakiramdam ko. Si Papa Yam meron din. Sipon na naman. Medyo sa ginhawa. Mabigat po sa sentido pag yumuyo ko. Oras na ba? Susundo na naman tayo. Ilang patong pa yan, Sal? Marami-rami pa, no? Hanggang saan yan? Hindi kayo mag-beam dyan? Hindi kayo maglalagay ng beam? Hindi, yung sa gitna na wala na. Ako, talaga naman oh. Ayan, hihipit na lang yan. Mas mabilis na ngayon. Isipin na magkakaroon tayo ng ganyan dito sa ano. Nung una iniisip ko diyan nga yung shop, kaya lang inaano ko naman yung mga tanim, tapos sabi ko mainit nga, pero ayan, natuloy pa rin naman. Ayos. At itong ating makiklear na natin to sa wakas pagka natapos na po yung garahe na lang po ito talaga. Maayos na natin yan mga dapat ayusin. Lilinis na natin. Ay nako, so ayan, oras na naman. O ayan, maraming pong salamat. At least guide ko sila kanina na sabi ko tapusin na lahat ng
yung mga pending. Ina-assemble ko na kay Junjun to ako para matapos na rin ni Jomar. Tapos ayan, sabay-sabay na po ang polyurethane yan para malinis lahat. Tapos yung lamesa natin pinatapos ko na din. Isa, ginagawa na rin ni next week na yan, na pipinish na yan next week. Dahil ay hindi. Baka matapos po yan bukas. Kung ni Nenel assemble na. Dahil ano pala tayo? Miyerkules pa lang. Oh, 'di ba? So yan, maraming pong salamat at magandang buhay.